Kumusta mga kabayan ko Pilipino? Saan mang sulok ng mundo kayo naroon, kumusta kayo? Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi. Saan mang sulok ng mundo kayo naroon. Welcome na naman dito sa ating vlog, dito sa ating Buhay Pinoy TV, news, opinions, and reactions. Pag-uusapan natin ngayon itong matunog na pagbirada ni Pangulong Duterte sa ating bangag na Pangulo. Grabe, no? Narito ngayon, nasasaktan yung mga loyalista, hindi makakibo, hindi, halos umiiyak na lang sa sakit ng sasama ng loob. Grabe, no? Oh, napakasakit talaga nito pakinggan, mga kababayan ko. O, ngunit bago yan, please like, share, and subscribe dito sa ating channel para lagi kayong updated sa mga balita, reaction at opinion dito sa ating Buhay Pinoy TV News, Reactions, and Opinions. Ito na po, pakinggan natin muna bago natin basahin ang balita. Meron isang presidente na talagang bangag. Bangag! Woo! Bangag, ha? Hindi naman buwang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos. Maging ulol si Marcos. Maybe constant use of heroin. Abot pa siguro siya ng 80. Swerte naman. Pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Grabe. Ano siya, robot na lang? Tindig lang yan sa kwarto niya. Mami na lang, mami. Huwag matutulog. Grabe. Grabe yun. Narinig mo yun, bangag? Narinig mo yun? Napakasakit nun. Napakasakit ng katotohanan yun. Grabe, bangag. Ano ba yan? Okay, narito ngayon ang balita dito sa Philippine Star. Okay. Sabi dito na nagsulat, hindi ko na papangalanan. Chance of Duterte erupted louder than any senatorial candidate's name at PDP Laban's proclamation rally yesterday, confirming what its 9 electoral beats already know. The party biggest campaign draw isn't even on the national ballot. So, isang ibig sabihin, marami pa rin talagang Duterte followers, Duterte lovers ang mga Duterte. Nasasaktan ngayon itong mga mainstream media na mga sumusunod sa bangag na administrasyon. Katulad nitong Philippine Star, ang sama ng Chance of Duterte. Ang sama ng pagkakasulat niya. Sige, tuloy natin yung pagbabasa, ha. Isa lang talagang ibig sabihin ito, malakas pa talaga ang mga Duterte, hindi talaga nagbabago. Kasi naranasan ng taong bayan ang maganda at transparent na pamamalakad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gobyerno ng Pilipinas. Tuloy natin yung pagbasa, ha. The party's Senate hopefuls casting themselves as an embattled and cash-poor opposition transformed Vice President Sara Duterte's looming impeachment trial into their rallying cry at the formal lunch at their slate at Club Filipino in San Juan City on Thursday, February 13. Sabi dito, umaasa talaga ang mga kandidato sa kabila ng kulang sila sa pondo ng pera. Para lang daw mapigilan pagdating ng araw ang impeachment ni trial ni BP Sara. Mabaliktad yung
Kumbaga mabaliktad yung desisyon. Woo! Ang bagal natin mag-isip. Ang bagal ko pala mag-isip. Their pitch to voters was straightforward. Siyempre, bawat mga kandidat, bawat partido, talagang magsasalita ng diretso. If the Vice President's impeachment trial is held after the polls, the senators elected in May could be the crucial votes that will acquit Duterte and arrest her crumbling political future. Masakit talaga ang dibdib ng sumulat nito. Natatakot talaga na hindi ma-impeach si VP Sara. Bakit kaya? The party chaired by the former President Rodrigo Duterte is fielding 9 senatorial candidates. Senators Bato de la Rosa and Bongo, former Executive Secretary Vic Rodriguez, former official JB Hinlo and Raul Lambino, Representative Rodante Marcolita from Sagip Party List, musician Jimmy Bundok, Attorney Jimmy Bundok, actor Philip Salvador, and detained religious leader Apollo Kibuloy. Bakit kaya dinetain? Wala naman silang formal na kaso. Hanggang ngayon wala pang kinakaso kay Pastor Kibuloy, di ba? Vice President Sara Duterte, who was not present at the proclamation rally, endorsed this slate through a statement flashed on the screen. Rodriguez's name was notably absent from an earlier version of the Vice President endorsement message, suggesting his inclusion was a last-minute addition to lineup. Oh, hindi nga. Yeah, talaga no? Sige. Hounded by Sara Duterte's impeachment by the House of Representatives last month and slung by President Ferdinand Marcos Jr.'s jab about candidates who seemed merely sent to buy vinegar, PDP Laban senatorial slate appears to be heavily banking the Duterte's patriarch's political capital to shape the Senate numbers in their favor. Sabi niya, nang sumulat nito. Stung by President Ferdinand Marcos Jr. Jab yung kumbaga sinuntok ng jab about candidates na inutusan lang daw. Sinuntok daw ng salitang inutusan lang ng para bumili ng suka pagbalik. Nagdala na ng nagdala na ng certificate of candidacy para maging senador. Para lang daw maging mas lumaki ang kapital ng Duterte sa Senate numbers at maging pabor sa kay VP Sara Duterte. Ang sakit talaga ng kalooban ng sumulat nito. Alam mo na kung sino ka. 3 of the party's incumbent senators, Go de la Rosa and Party President Robin Padilla, laid bare their current predicament. They said they are outnumbered, outmaneuvered, and running out of ways to counter the administration's political agenda. Totoo naman talaga yun eh. Tatlo lang sila. Kaya hindi nila kayang pigilan kung ano man ang mga pagmamaniobra na ginagawa ng administrasyon. Biruin mo, kakampi nila, hawak nila sa liig yung Senate President na si Cheese Waiter Kilay Escudero. Nearly all of the party's candidates used their speeches to deliver a direct call for supporters to increase the Vice President's allies in the Senate. At the tail end of his speech, Hinlo asked the crowd, gusto niya bang ma-impeach si VP Sara Duterte? Kahit ako, ayaw kong ma-impeach si VP Sara Duterte dahil nakikita ko kung sino yung tunay na leader na nagtatrabaho. Yun talaga yun, mga kababayan ko.
So yun mga kababayan, naintindihan nyo ba yung aking binasa? Kahit nga ako mismo hindi ko naintindihan eh. So yun lang mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood.